dumarating ang panahon ng halalan, maraming iba't ibang iligal na mga gawain ang nagaganap. At ang unang naapektuhan ay ang integridad at kredibilidad ng isang tumatakbong kandidato. Kaya naman para linawin ang mga sitwasyon ukol dyan, makakasama natin live mula dito sa PTV News Center si Ms. Maha Malik, Deputy Director Cash ng Department ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang umaga po, Ma. Magandang umaga naman po sa inyong lahat. Ms. Malik, gaano po katotoo na kumakalat o merong kumakalat na mga peking pera? Ang pagkalat po ng peking pera ay nangyayari yan at yan ho ay kung may oportunidad ang mga tagagawa ng peke. Ibig sabihin, hindi ho natin sinasabi na kapag may eleksyon ay laging dumadami ang counterfeit. Kapag meron lang pong oportunidad itong mga gumagawa ng peke, kahit anong oras ho, kahit anong panahon, ikakalat nila ang kanilang ginagawang peke. Okay, ma'am. So, ibig nyo pong sabihin, hindi porket eleksyon, doon lang merong kumakalat na pera. Kahit po sa mga ordinaryong araw, ordinaryong panahon, meron ito. Tama po kayo. Ma'am, saan po nanggaling yung issue na namimigay ang ilang mga kandidato ng mga peking pera? Siguro po ay mga haka-haka. Sa amin pong mga, sa past, no, sa history, sa data namin, wala pa naman po kaming napatunayan na may mga kandidatong, nagkakalat ng peke. Wala pa naman po. So, ma'am, are you denying these reports po na may mga kandidato talaga na namimigay ng peking pera sa ilang probinsya? Wala pa ho kaming sa ngayon lalo na dito sa panahon na ito, wala pa ho kaming na-receive na report tungkol diyan. Okay. Pero ma'am, just in case merong kandidato na nahulihan ng peking pera, ano po ang directive ng Bangko Sentral sa kanila? Katulad po ng ordinaryong tao, lahat na nahulihan ng peking pera ay dapat managot. Ang atin pong dito, no, meron tayong law tungkol dito sa pagkalat ng peking pera. Meron po tayong Article 168 of Revised Penal Code. Ito po nga ay dahil ang tungkol po dito, kahit na sino man, no, bawal ang magkalat o maghawak o magkaroon man lang ng bagong peking pera. Dapat po pag sila ay nakatanggap ng peking pera, dapat ito ay ipadala sa otoridad at walang iba kundi ang Bangko Sentral. Okay. Ma'am, meron po ba tayong tala? Kung wala mang kandidatong nahuhuli ngayon, meron po ba tayong talaan naman ng mga ordinaryong tao na nahuhulihan ng peking pera? Meron po, pero... Marami ba, ma'am? Meron po tayong mga nahuhulihang mga ordinaryong tao. Pwedeng sila ay naging biktima lamang, pwedeng sila na rin ang passer. Usually, ma'am, no, saan kadalasan maraming nahuhulihan ng pera? Metro Manila po ba o probinsya? Sa amin pong data, ang pinakamarami, siyempre, doon sa syudad. Ang syudad, dahil mabilis po ang transaksyon, ang paggalaw ng pera, kaya usually nasa syudad. Pero kung minsan pa kahit sa mga maliliit na lugar, mga malalayong lugar, ay nagkakaroon din po kami ng mga datos na nakakatanggap din, o kumakalat din dito ang peke. Okay, ma'am. Kung kaming mga ordinaryong tao, malalaman na peke ang perang hawak namin. Meron po bang mga ideal o mga visible na mabilis makikita ng isang ordinaryo na ito, peking pera ito? Marami po tayong mga security features. Yun po ang tinatawag natin ng mga security features na inilagay sa pera. Ang pinaka-importante po at pinaka-madaling pamamaraan ay yung mga security features na nag-ano doon sa look, tilt, and feel elements. So yung biglang tingin sa salat natin, itong pinaka-importante. Pinaka-importante, dapat matuto po tayo doon sa mga simpleng mga tips natin. Halimbawa, ang pera, ang genuine na pera, dapat pag sinalat mo ito, lalo na doon sa kanyang mga main features, yung mga tulad halimbawa ng portrait. Ang portrait ng pera, padaanan nyo na lang kuko yung kanyang buhok. Ang genuine ay manigas. Napakasimple lang po yun. Okay. Ma'am, yung tungkol dun sa guhit, may guhit yan po, ma'am, no? Ano pong tawag dyan? Yung guhit na nakikita natin dyan, na parang sinulid, parang stitches,
yan ay tinatawag nating window security thread. Ito po ay nagpapalit-palit ng kulay. Pag iginalaw mo yung pera, ito ay nagbibigay ng either green o red, no? Magenta, no? So, dyan din sa thread na yan, may makikita kang denomination. Para bang 100 piso kung 100, 500 piso, and 1,000 piso. Dyan sa, ano na yan ang peke. Okay. Nakikita natin. So ma'am, yung pag nag-iiba-iba to ng kulay, tunay na pera ito? Pag nag-iiba-iba ang kulay, Yung ating parang window security. stitches, yan ay tunay. Okay. At tingnan po natin ang mukha ng tunay. Malinis, makinis. I-compare mo doon sa peke, doon sa kabila, doon sa bandang kaliwa, tingnan mo, madumi ang itsura ng tao. Okay ma'am, malinis at makinis. Ma'am, paano naman po kung kaming mga ordinaryo ay nabiktima, hindi naman nagmula sa amin yung pekeng pera. Nandun na kami sa sitwasyon, nakabayad na kami ng pekeng pera. Ano po ang aming dapat gawin? Ang ano po natin, ang rule po natin ay kapag ikaw ay nalaman mo na may hawak kang peke, ang importante nito ay ipapadala po natin sa Bangko Sentral upang i-check kung ito nga talaga ay sadyang peke o genuine. So, ang mga kababayan po natin na kunyari napasahan, wag po silang mag-atubiling lumapit sa Bangko Sentral. Baka ang akala lang po nila ay peke o ano, so patunayan natin. So, doon po ang Bangko Sentral ang magbibigay ng tunay na findings. At kapag ito po ay genuine naman, ibabalik naman po ito sa may-ari. Pero, kung ito ay peke, hindi na ho natin ito ibabalik sa may hawak ng pera. Dahil bukod doon sa ano, ito ay delikadong mahulihan sila o mahuli sila. Doon po sa Article 168 of Revised Penal Code, nagsasaad na wala hong dapat maghawak ng pera na peke kung hindi ang mga otoridad. At yan po ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, ma'am, hindi na bago, no? Noong mga nakaraang taon, meron na rin mga modus operandi na pekeng pera yung ginagamit nilang pambayad. Ma'am, kung ako, isa kong kawatan at binayad ko yung pekeng pera, at on the spot inamin ko na hindi ko alam, meron po bang meron po bang liability ang may hawak nito? Kasi pwede naman pong i-deny Pwedeng i-deny na hindi akin yung pekeng pera na yan, biktima lang ako. Paano po yun, ma'am? Pwede naman po natin, basta ang ano po natin, sinusurrender mo ito ng buong puso, no? Walang atubiling isusurrender ninyo. Pero kung halimbawa talagang i-deny mo at gusto nating patunayan, ang korte po ang magpapatunay nito. Okay, ma'am, panghuli na lang po sa aking part, no? Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan? Sa ating mga kababayan, wag ho silang mag-atubiling tumawag sa bangko pag sila ay kunyari, nagdududa sa kanilang pera. O kaya po, ipadala nila sa Bangko Sentral ang kanilang napagdudahang peke. Now, bukod po dito, lagi po nating bantayan at lagi po tayong maging on guard sa ating mga hinahawakan o tinatanggap na pera. Doon lang po, simple, isang salat. Pag nasalat po ninyo, ang peke, ito po ay smooth to the touch. Wala po yung mga sinasabi nating maligasgas na feel. At pagkatapos po, ang mukha ng peke ay mas madumi talaga siya. Hindi tulad nung sa tunay na pera, malinis, gwapo, makinis. Ma'am Malik, isang katanungan lang po. Ako po si Audrey Guriseta. Ma'am, meron na po ba kayong naitalang kaso na yung peking pera ay nanggaling mismo sa ATM? Dahil dati may mga lumalabas na report na gano'n na minsan nasasamahan yung mula sa bangko ng peking pera? Sa ATM. Nagkaroon po yata noon ng kaso na nalusot sa ATM. Ito po ay, alam niyo, human error din po ito kasi ang ATM natin, hindi lahat na ATM natin ay merong counterfeit detector. So ito ay binibilang lamang ng ATM machine. So pwedeng makalusot kung ito ay hindi din nakilala nung taong naglagay doon sa ATM machine. Okay, ma'am, panguli na lang, idadagdag ko para doon sa message nyo sa mga kandidato kung sakali nga na totoo itong mga report na nagbibigay sila o nagkakasaroon ng vote buying gamit ang pekeng pera. Ano pong mensahe nyo sa kanila? Ang Bangko Sentral po ay nakikipag-ugnay sa mga PNP, sa NBI, sa lahat pong law enforcers upang mabantayan po itong mga reports na pagkalat ng mga ating mga kandidato.
So, hindi ho sila makakalusot dahil binabantayan po sila ng ating mga law enforcers. Okay, very well said po ma'am. Maraming salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Yan nga po si Ms. Maha Gracia L. Malik, Acting Deputy Director, Cash Department ng Bangko Sentral ng Pilipinas.